Ayun o! Good morning po mga kafar! Hello! Ganda pa po kayo sa umaga. Okay, sa araw na ito marami na naman po tayong mapupulot na mga aral, no? Dahil sa mga katanungan ng ating mga estudyante. Pero ngayon po ang case ay tanong ng mga bata. Okay, natatawagin ko itong Strange Love of God Commandments. Okay, episode 6. Okay, lalong-lalo na sila Jumong at Bimbo, ayan, nabati ko kayo, no? So, makita po natin tong bata, no, ng babae na isang magandang halimbawa, no, na inaalagaan niya yung mga bibi, pinadadama niya yung pag-ibig, at nag-aaral pa rin po siya. Ganun siya kasipag. So, magandang halimbawa to. Okay, palakpakan natin. Okay, panalo ka sa FAR. Okay, may 5-star ka. Ayun, oh. Okay, so bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Basbasa nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, it is hard for us to recognize you in the suffering of the people, in the young or the old. Through your grace, bless us, Lord, so that we may serve you through these people. In Jesus' name, we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, tayo ngayon ay episode 6 na, no? Okay. Ang sinasabi nga ni Lord, no? Sa first commandment, I am the Lord thy God. Thou shalt not have strange God before me. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, no? Maliban sa akin. Okay? Doon tayo sa first commandment, it say, we are commanded to offer to God alone the supreme worship that is due to Him. Yan yung highest form ng worship, no, na tinatawag na hyperdula. Okay, minsan pag tayo nagdarasal, no, ginagamit natin ang ating mental prayers, vocal prayers, at singing, dancing, and praising. So, yun yung mga uri ng ating pagdarasal o pagsasamba. Okay? Ang kinakailangan natin dapat gawin ay magbasa tayo ng mabuting balita, no? Sabi nga ni Lord, ito ay bulay sa gabit araw. O kaya kailangan magbasa. Ito ay bilin niya. Bilin niya rin magdasal tayo at makiisa tayo sa gawain ng mga simbahan. Okay? The first commandment forbids 7 personal sins na pag-usapan na natin din ang palegas, no po, ano yung pride, anger, lust, no, envy, gluttony, avarice, and sloth. Okay, yan yung mga napag-usapan natin. Ngayon naman, iba-iba naman. Meron impiety, superstition, simony, apostasy, sacrilege, heresy, indifferentism. Oh. Okay, yung impiety, yun yung mga kasamaan natin, no? Yung mga tao. Minsan hindi natin nalalaman tayo ay nakakagawa na ng mali sa ating kapwa na hindi namamalayan, no? Yung superstition naman, ito yung mga maling pamahiin, no, na pinaniniwalaan. Yan dyan daw yung aso kapag tumahol o mangulngol, may multo daw, no? Hindi po totoo yan, no? Yung simony naman yung pagbebenta ng mga sacred things, no? Ayan. Yung apostasy, yung mga paggalang natin sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo, at saka yung mga spiritual speaker, no? Yan, nandiyan ang mga katekista, no? Nandiyan ang mga speaker ng iba't ibang
religion na dapat natin silang respetuhin. Okay? Ano pa? Sacrilege. Yung sacrilege, ito yung mga sacred things, no? Na pinagbabawal na ibenta, yan, at iba pa. Yung heresy naman, yung maling paniniwala, no? Na dahil sa kakulangan nating kaalamanan, yan, because of lack of knowledge, people will perish nga, nagiging mali na yung paniniwala natin, no? Okay, ang susunod ay indifferentism, yung pagkukumpara o yung comparison sa isang tao. Bakit siya mayaman, bakit siya pinagpala, tayo mahirap, no? So mga maling mga pananaw 'yon. Sa impiety naman, a person sinned by impiety when he refuses God to enter his life and worship God. Ito yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, no? Sabi nga sa Matthew chapter 15 verse 19 to 20, sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikipagapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa kasinungalingan, paninirang puri, yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Yung slogan ng FAR, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan yung mga tama, no, na itinuturo natin, no? Sa superstition naman, when they believe in spells, charms, fortune telling, and goes to a spiritista. Yan, pag nagkasakit yung anak natin, pupunta sa uh, mang manghuhula, manggagamot, mangtatawas, mangbabarang. Yan, no? May mga mali yun. Bad things po yun. Okay? Yung simony naman, a person sinned by simony when he buys and sells sacred things, scriptural things, profession, or posisyon. Pagbebenta ng posisyon, no? Meron dyan, manager, ibebenta niya yun, okay? Para umakyat naman yung isa. Mali po yun, no? Yung pagbabribe sa may kapangyarihan, bawal din po yun, no? Sa mga police, traffic enforcer, okay? Lagay-lagay system, no? Or yung under the table, bad po yun, ha? Pagtapon ng mga bagay na may basbas, no, ng pari, no? Yung pagbebenta ng singsing, yan, bad din po yun. Meron po kayong pakikipagtipan at pakikipag-ugnayan, kaya kayo regalo sa bawat isa ng wedding ring. So, dapat respetuhin po natin yun, no? Okay, wag na nating ibenta. Oh. Huwag magpabayad bilang spiritual speaker. Okay, yung iba, pinagkakakitaan na. At huwag magdadagdag na hindi ayon sa mabuting balita. Ayan, nagkakatang isip. Okay, mali po yun, ha? Kaya kailangan lagi salita pa rin ng Diyos ang ating ibahagi. Sacrilege. A person sinned by sacrilege is when he mistreated and misinterpret a sacred person places such as church and things, no? Dito po natin na ginagalang si Lord sa ating simbahan dahil naninirahan siya doon. Okay, para naman sa isang tao na gumagawa ng mabuti, itong sabi ni Lord, no? So 1 Peter chapter 5 verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Heresy. A person sinned by heresy when a baptized Christian Catholic refused to accept one or more truths revealed by God and taught the Catholic Church and laws. No? Yung uma-against tayo doon sa ating simbahan o sa ating kaparian, okay? Nagkakasala rin po tayo doon, ha? Sa mga taong iyon na mga speaker natin,
para maliwanagan tayo sa ating pananampalataya. Yan. A person sinned by apostasy is when he refused to welcome a person that is full of the Holy Spirit to spread good news of the Lord Jesus Christ. Okay? Kapag nanawagan ng simbahan na bibisitahan po tayo, dapat i-welcome po natin sila. Okay? Hindi natin kinakailangan maghanda. No? Meron o wala, ang importante pa rin bukas ang ating puso para sa pagpapakinig nila sa pagbabahagi ng mabuting balita. Trabaho po yan namin, okay, na magbahagi. Kaya nga po nandito tayo, no, sa YouTube, okay, para punuin natin ng mabuting balita ang ating mga ginagawa. Indifferentism, a person sinned by indifferentism when he holds the one religion is good as another, and that all religion are equal, true, and pleasing to God. Okay, ang reflection po natin, go to church, recite usual prayers, receive the Holy Communion. Okay, ngayon mga kapards, no, nakikiusap ako na i-subscribe nyo po ako, no? Libre po yan. Wala po yung bayad. Wala pong kinakain ng data yan. Kapag kayo ay nanood ng YouTube. Ano po? Ayan. Yung pagkaalam ko. Okay? Napakaganda po ng mga mensahe po ng ipinagkakaloob ni Lord para sa atin na far sharing pa more. Okay? Para doon sa mga far out katanungan ng ating mga estudyante. So, sa araw na ito, maraming salamat, no? Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon. Amen. God bless us all. Yay!